Sa nag-PM sa akin ito, pasensya ka na kung ngayon ko lang mabibigyan ng reaction itong request mo. Anyway, pakinggan na natin, maiksi lang naman ito. Na binubuli nila. Minsan pag may nakikita akong gano'n, lalo pag estudyante ko, yung nambubuli ko, inikwelyuhan ko Ganun. Teacher na ng kukwelyo ng estudyanteng nambubuli, tama ba o mali? Tanungin ko siya, anong ginagawa mo? Dito ako natawa the way he demonstrated kung paano niya kinekwelyuhan yung bata. Kapag nangungwelyo pala si Teacher Mark, pumipilantik ang ulo ni Teacher Mark. Kaya may mga estudyante na takot sa akin kasi Naku, marami palang takot kay Teacher Mark. Pero kung ako ang student at ganitong teacher ang makikita ko na nangungwelyo, pumipilantik ang ulo, baka matawa lang ako imbis na matakot. pinuli nila yung estudyante ko. Siyempre, anong ginagawa mo dyan sa estudyante ko, ha? Isang reason din kung bakit ko gustong reaksyonan itong video na ito na sinend sa akin. Because I remember may isa akong co-teacher before. Kwinelyuhan niya yung student niya. Kaso imbis na matakot, lumaban yung student at kwinelyuhan din niya yung co-teacher ko. At sinagot-sagot siya. Witnessing that kind of scenario made me realize sometimes yung expectation ng guro sa magiging resulta ng pag-deal sa student ay hindi pare-pareho ang effect. There are some students na madaling takutin. Meron, lumalaban talaga. Kaya bilang isang naging guro dati, we need to think ways na kung paano sila susunod o matatakot na hindi mawawala ang paggalang ng majority of the students. At sa tingin ko at sa opinion ko, ang pangungwelyo sa isang estudyante ay hindi paraan para disiplinahin sila o iparealize sa kanila na mali ang pangbubuling ginawa nila. At kung hindi mo sila advisory class, sabihin mo doon sa advisor ng student na nambubuli and let the advisor handle and discipline yung nambubuling estudyante niya. Ay, bully ka, TFR. Hindi naman. Kahit yung commenter biniro si Teacher Mark na bully kasi kahit ano pang dahilan mo, mali talaga yung pangungwelyo kahit kanino. That's instilling fear kasi. That's instilling fear, sabi ni Teacher Mark. Ang pangungwelyo ni Teacher Mark ang kanyang paraan to instill fear. Kung ganyan ang paraan niya para matakot ang student, then wala siyang pagkakaiba doon sa student na nangbubuli. Ang pangungwelyo sa bata ay maling paraan. Una, alam niyo ba ang isa sa reason kung bakit nagiging bully ang isang bata ay dahil minsan sila ay mga biktima rin ng pangbubuli. Kaya ang pagganti sa iba ang kaya nilang gawin. Hahanap sila ng bata na mas weaker kesa sa kanila. Ngayon, ikaw naman na mas matanda at teacher, ang pagtatanggol mo sa mga students sa paraang pangungwelyo ay hindi solusyon to stop bullying. And yes, maaaring matakot sila, pero mas lalo mo lang dadagdagan ang galit niyan at pwedeng gumantiyan sa ibang paraan na hindi ka nakatingin. Pangalawa, matatakot lang ang bata but that doesn't stop the student from doing that in the future kung hindi maikokorek ng tama at ang pangungwelyo ay sobrang maling pamaraan ng pagtatanim ng takot sa bata. Pangatlo, sa pagkakaalam ko, primary students ang hawak nitong si Teacher Mark at kung primary student ang kwinelyuhan niya, abay napakadali pang i-correct ang behavior niyan. Hindi mo dapat ginagamit yung title mo bilang guro o mas nakakatanda para takutin ang mga bata sa paraan ng pangungwelyo. Instead, dapat kausapin yung bata, iparealize bakit mali yung ginawa niyang pangbubuli. Hindi yung kukwelyuhan ng bata to instill fear. You did not do anything. Kwinelyuhan mo lang, di ba? Iyon ang akala mo, kwinelyuhan lang. But that is humiliating the student. Yes, maaaring matakot sa iyo ang batang bully na kinwelyuhan mo, pero may posibilidad na lalong magalit ang batang bully doon sa ipinagtanggol mo, lalo na kung hindi na ipaliwanag at naitama ang maling ginawa niya. At ang nakakabahala, baka gumanti siya sa panahon na wala ka. That's instilling fear. That kapag nakita uli nilang estudyante, ayaw na nila. Kung ang iniisip ni Teacher Mark na hindi nagagawin yun ng batang nang bubuli, maaring tama,
Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nagkakaroon ng takot ang bata. Minsan nagtatanim yan ng galit, lalo na kapag napahiya sila. Na gawin. Kasi nga, pag nagsumbong yung estudyante ko sa akin, alam nila na pupuntahan ko sila. Ang tanong, hanggang kailan makakapagsumbong ang mga bata sa iyo? Paano kung yung kwinelyuhan mo magtanim ng galit doon sa batang laging nagsusumbong sa iyo? At dahil hindi na itama ng maaga ang behavior niya, pwede niyang gawin ulit yun sa ibang panahon na hindi na ikaw ang teacher nila. Ganun. More on ano kasi ako eh. Protective ako dun sa mga anak ko, sa mga estudyante ko. So, ibig sabihin ba ni Teacher Mark, protective lang siya sa advisory class niya, pero hindi siya protective doon sa mga students na nasa school nila? So, kaya siguro si Teacher Mark, ang paraan niya ay kwelyuhan lang yung hindi niya estudyante. Dahil may care lang siya doon sa advisory class niya. Pero yung estudyante doon sa school niya, wala na siyang pakialam. Sa tingin ninyo, tama ba ang dahilan ni Teacher Mark? Pag binubuli sila, ako yung unang lalo pag nasa kantin, tas alam kong binubuli. Teka. Human rights yan, teach. Well, dito kasi, yung pangingwelyo, it's not part of yung tag ito, violation. Okay? Sabi ni Teacher Mark doon sa school sa Thailand, ang pangunguwelyo ay hindi siya part ng violation. Ano kaya, tanungin natin sa school kung yung pangunguwelyo ba sa bata ay okay lang at pinapayagan sa school nila. Kasi para sa akin, kahit na yung bata ay nambubuli, sa tingin ko bilang isang guro, hindi mo dapat na kwinakwelyuhan ng bata kasi una, guro ka. So, pwede nating ma-consider yon, that is abuse of power. Dahil ang pamumuwelyo sa isang estudyante is a form of intimidation. And for me, that is emotional abuse. Kasi kahit na hindi lumapat yung kamay mo sa katawan ng bata, yung paghawak mo lang sa kwelyo ng bata ay maling paraan to instill fear sa student. Pero kapag dumampi na yung kamay mo, ayun na, ibang usapan na yon. Okay? Kapag iba na yung dampi, kapag yung dampi ng kamay mo, may lagutok na, ibang usapan na yon. Hindi porket hindi lumapat yung kamay mo sa katawan ng bata ay hindi na siya physical contact. Dahil yung pag-grab mo pa lang sa shirt or doon sa collar ng bata is already a physical contact. May isang parent na nagtanong sa lawyer patungkol sa pag-grab ng teacher sa shirt ng bata at ito ang sagot niya. A teacher is not allowed to have physical contact with students. You need to report this to child protection as well as the school principal, since even grabbing a child by their shirt can be deemed abuse and inappropriate contact with the child. Pero sabi rin dito, kung wala namang naging injury doon sa bata, yung civil suit ay hindi siya magiging successful. Pero dapat pa rin siyang i-report sa principal at kung walang ginawa yung principal, kinakailangan mo siyang i-report sa higher up. Alam natin na hindi sa Pilipinas ito nangyari at sa ibang bansa at hindi rin naman sa Thailand. So pero common sense kung dumating yung panahon na ito ay mangyari sa Pilipinas or mangyari sa isang teacher na gumagawa ng ganyan, maaring dumating ang panahon na ireklamo siya sa principal o kaya sa mas nakakataas kung hindi nagustuhan nung magulang yung ginawang pangunguwelyo sa anak niya. Kaya sa mga teacher na nakikinig sa atin ngayon, wag na wag niyong gagawing mangungwelyo ng bata, lalo na at iyan ay primary student pa lang. At lalong-lalong wag niyong gagawin yan sa mga secondary student kasi baka bigla na lang kayong gantihan katulad no nangyari doon sa co-teacher ko. May iba't ibang paraan para madisiplina ang estudyante natin at hindi sa paraan ng pangungwelyo. Nibdiban mo gamit pa? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mo lang takutin. Kasi minsan kasi yung mga bata, they know they are privileged. Kaya hindi na sila natatakot sa teacher nila. They know they are privileged,
Mas lalo nga dapat mag-ingat ka sa pag-deal sa mga ganyan dahil mas delikado ka, Teacher Mark. Kapag yung bata ay nagsumbong sa parents or guardian nila at di nila nagustuhan ang pangungwelyo mo sa anak nila, yari ka. Baka imbis na ang disiplinahin ay yung estudyante na nangbubuli, baka mabaliktad, ikaw ang madisiplina ng school. Because instilling fear sa paraan ng pangungwelyo, lalo na sa primary school, sa opinion ko, iyan ay maling-mali. Kayo, anong masasabi ninyo sa teacher na nangungwelyo at anong opinion nyo patungkol dito?